Yes, I'm here again. Hello, hello. Hello, hello sa aking mga kamudangers dyan. Good morning, good afternoon, and good evening, everybody, everyone. Kamusta mga all around dyan? Kamusta? Ay nako, at kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, saan mang lupalop ng ating mundo, mga kamudangers, mga OFWs na mga mudangs, ma'am and sir, ay patnubayan po nawa kayo ni Papa God sa bawat oras, araw at taon na malayo kayo sa inyong mga minamahal na pamilya. At ay kunting kapit lang at sa pagbibigyan naman tayo ng sa lahat ng mga pagsusumikap pa ay bibigyan tayo ng reward ni Papa God sa lahat ng mga pagsusumikap nyo. Kaya pray lang, kapit lang ha. At yan, andyan lang ang family natin sa bawat struggle na dinadaanan natin. Hindi man natin masabi sa kanila yung nararamdaman natin, yung mga pangangailangan natin. Wala tayong ibang kakapitan kundi si Papa God. Kung pwede lang sa mga mom and sir na may mga pamilya sa Pilipinas na naiiwan, huwag maging comfort zone si Batch. At ang mga GC na yan, mga hi, hello, you ready to mingle? Ay paniguradong sira ang inyong pamilya. Wala ka nang paglalaanan ng pinaghirapan mo at sa pagtanda mo ay good luck na lang sa'yo. Eh, nako mga kamudangers, ayan ay sa aking pananaw lamang at kung iyo ay ang pananaw nyo ay mas mas higit pa ang paniniwala nyo sa ganyang pamamaraan, ay paniniwala nyo po yan. Ginagalang ko po sa inyo, ginagalang ko po kayo ay sa inyo. Ayan na, yung mga pag-islang-slang ni Madam, ay nako ni Mudang, ay nako, pagpasensyaan nyo na. Ay nako, at kayo nga, di ba? At ang mga anak nyo sa mga ganyang pamamaraan, nagkakaroon kayo ng mga comfort zone sa mga pangangailangan nyo ng mga kakulangan sa bawat isa. Eh paano naman yung mga naiwan na mga nyo na nag-aalaga sa anak nyo? Yan ay yung iyong asawa. Naiintindihan nyo ba na umalis kayo, na pangarap nyo mapabuti ang pamilya nyo? Maangat sila maangat kayo. Pamumuhay nyo sa kahirapan, maibigay mo lahat ng mga pangangailangan ng mga anak mo na hindi mo nararanasan sa buong buhay mo. Na lahat hindi mo nga naranasan sa buong buhay mo, pero pinaranas mo rin yung kapalit ng kasaganahan. Kung nandiyan ka sa comfort zone ni Batch at ng mga ready to mingle. Ayan na nga tayo, di ba? At sa ating mga OFW dyan na may mga OFW, hindi naman sa atin dahil ako po ay isang asawa ng OFW. Kaya lahat na siguro ng mga karanasan bilang mag-LDR ay siguro para sa akin ay danas ko na. Kaya kayong mga comfort zone dyan, so magpakasaya kayo. Ay nako, ay umpisahan niyo ako, tanungin niyo ako at sasagutin kita. Promise, magkakaigihan tayo. Siguraduhin mo lang magaling kang sumagot. Ha?
Ano na nga, about nga sa mga naiwan nyo na pamilya sa Pilipinas na ang nangangalaga ay inyong asawa, ay kayo mga sir, ang mga iniwan yung mga asawa na sabi nyo, aalis ako para sa inyo. Huwag kayong mag-alala dahil magsisikap ako. Kakayanin ko lahat para maayos lang yung buhay natin. Tapos para kay Mrs. Magtiis lang. Kapit lang tayo ha. Akin lang yan. Akin lang yan. Hintayin mo ang pagdating ko. Ingatan mo lahat ingatan mo mga anak natin. Ganun. Oh my God. Tapos boryong na boryong siya. Hindi kayang gawin ni Mrs. Yung mga ginagawa ng mga comfort zone dyan. Yung mga batch dyan. Na mga helicopter. Helicopter. My God. Nag-helicopter ba siya? Oh my God. Ganyan na ganyan. Oh. Paano kung ganyan naman hindi marunong si Mrs. Hindi kayang gawin dahil siyempre may respeto rin sa sarili niya. Kung mayroon man, pwede. Depende na sa pag-uusap ng mag-asawa. Diba? So, ay nako. About naman sa mga anak. Diba? Alam nyo, hindi ko lang, para sa akin ha, ang naiiwan ng mga parents dito na nangangalaga sa inyong mga anak is may time naman na siguro hindi naman lahat na one time na naiiwan ang mga anak nyo sa mga misis nyo, hindi nyo nararanasan lahat ng sakit at hirap sa pagpapalaki ng mga anak, lalo na sa kalagitnaan ng edad nila na tinatawag nilang sila ay Gen Z. Yes, about sa Gen Z, oh my God, ganyan na ganyan talaga ang problema ng mga parents ngayon. Yan na talagang sobra talaga. Kaya halo ka na lang sa aking mga ay nako. Ang mga Gen Z nating anak ay hindi natin kayang sabayan. Dahil ang hirap lalo na pag ikaw lang mag-isa. Pero saludo ako sa mga single parent na napakatibay na nakakaya ang mga anak nila. Pero nakatandaan nyo na napakahirap talaga as in ngayon. Dahil dati pag ano, 'di ba, pag tayo ay nagagalit ang ating mga magulang, nanginginig na pati ang ating tuhod. Pati ang ating mga tsenggel diyan nag-ehe-ehe na sa takot. Makikita mo lang yung mata na nagsa-side eye ang ating mga mojang. Mga nakikita mo mga tsinelas na medyo nagbabadya, na lumipad. Yan. Ay ngayon, kamusta naman? One time na ganyanin mo ang anak mo, ibibidyo ka niyan, ibibidyo kita. Hindi. Joke lang. Ay nako. Ang ibig sabihin natin, ang pinopoint ko is, okay naman na sila ay sabayan sa pagiging Gen Z nila. So, ang hirap lang is kung ikaw maghigpit, kung maghigpit man ikaw sa paniniwala mo na dati kasi ganyan ako, ganyan, hindi na natin pwedeng ikumpara sa kanila yon dahil one time na gagawin mo yan. May mga bata ngayon kasi na parang nag-iimo-imo. Yung sinasarili nila yung kanilang problem or sinishare sa kanilang mga kaibigan na hindi natin alam kung ano yung mga pinapayo nila, ganun, diba? Mahirap na, mayroong mga kabataan ngayon na kunting pinapagalitan lang ng mga magulang or rather iba,
mga teacher, gano'n, 'di ba nag nagbabawi na sila ng sarili nilang buhay. Yun, iniiwasan din nating mangyari bilang isang parents, 'di ba? So, 'pag niluwagan mo naman, oh, nang-iinit ang iyong puwet at ang iyong bunbunan, hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Kaya hindi biro ang naiiwan dito. Hindi biro lahat. Hindi naman kailangan lahat ng mga problema ay sasabihin pa sa asawa na nagtatrabaho. Siyempre, nagpapakahirap sila diyan, tatrabaho, tapos ikaw konting kibot lang na andiyan ka naman, sus, natura. Solohin mo 'yan. 'Pag medyo hindi mo na kaya, puwede niyong pag-usapang mag-asawa, pero sa umpisa pa lang at medyo kaya mo naman, magagawan mo ng paraan dahil ikaw is magulang. So, sasarilinin mo na lang hangga't kaya mo, dahil ayaw mo ring mahirapan yung asawa mo na nagpapakahirap din para sa pinansiyal niyong pangangailangan. At siyempre mga mudrakels. Siyempre mga kamudangers diyan, ganyan talaga ang life. Ay naku. So, next time na lang mga tambayan, at sa ngayon, kung nakaabot ka man dito, ay salamat sa'yo. Salamat. Puwedeng paki-subscribe naman at mag-comment ka kung anong hanas mo, anong komento mo sa side ni Modars. Thank you. I love you and God bless. Thank you for listening. Mema ni Modang. I love you all.